Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na teacher na si Catherine Camilon na mapasa hanggang ngayon na hindi pa rin natatagpuan. Mahigit 5 buwan na ang nakakalipas. Legal wife ni Major Alan De Castro may pakiusap sa Senado. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Hindi sinipot ng na-dismiss na pulis na si Major Alan De Castro at driver bodyguard nitong si Jeffrey Magpantay ang investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong Martes, February 27, 2024. Matatanda ang si De Castro at Magpantay ang mga pangunahing sospek sa misteryosong pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon pa sa mga senador, dapat raw ay present na ang dalawa sa susunod na hearing, kaya kailangan na silang isyuhan ng subpoena. Ayon sa abogado ni Major Alan De Castro na si Attorney Ferdinand Benitez na hindi nakadalo sa pagdinig ang kanyang kliyente dahil inaalagaan daw nito ang misis na buntis. Sinabi naman ni Jeffrey Magpantay na may sakit ang kanyang abogado kaya hindi siya nakadalo sa pagdinig at wala umanong gagabay sa kanya sa pagsagot sa mga katanungan. Yan ang mga alibay ng mga pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon na mapasa hanggang ngayon na hindi pa rin natatagpuan. Samantala nakiusap naman ang legal wife ni Major Alan De Castro na wag umanong puwersahin ng kanyang mister na dumalo sa nasabing investigasyon dahil mas kailangan raw niya ito sa panahong ito dahil sa kanyang maselang pagbubuntis. Giit rin ni De Castro na kailangan niyang alagaan ng kanyang asawa na 8 buwan ng buntis. Yung dismissal proceedings, samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Hindi ma-dismiss. Pero itong taga-drug enforcement unit na-dismiss in a matter of month or months. Ang bilis. Siyempre, na ma-dismiss na. Kaya nga, nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi yung sana pinailan mo ng dismissal proceeding, nakahold sana siya ngayon sa PNP. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya against him. Bakit yung dinismiss agad? Bakit yun agad ang pinuntiran niyo ma-dismiss para mapakawalan? Nasaan na si Major De Castro? Major De Castro, sir, was dismissed last January 13, if I'm not Dismissed from the mistaken. service. Yes, sir. So, He's at large now, sir. civilian na siya at large. Yes, Anong sir. status na ng kaso? The case, sir, is presently with the Regional State Prosecutor for A, based in San Pablo, after we filed a motion for inhibition for the Batangas Provincial Prosecutor's Office to inhibit from handling the case, sir. It was approved, sir, by the Batangas Prosecutor's Office and transferred to the regional level of the DOJ RSP, sir. Bakit kayo nag-request na mag-inhibit yung prosecutor? Yes, sir. Based on our consultation with the family, and because the counsel of Jeffrey Magpantay is a former prosecutor of Batangas Prosecutor's Office I get the and a point. retired judge, at parating nandun, sir, sa Prosecutor's Okay, thank Office. Yes, sir. Thank you, sir. So, missing, with the permission of Senator, your chairman, Your Honor, missing si Catherine, Yes, sir. at large si Major De Castro, Yes, sir. pending ang kaso. Yes, sir. Okay, Mr. Chair, with the indulgence of Senator, Yes, go ahead, Senator Lubo. I'm very familiar of this case, Mr. Chair, kasi lumapit sa akin yung relatives after the incident. Nung missing pa lang, tinutukan ko to. Now, i-continue ko po yung line of questioning ko. Nasa inyo yung custody nitong si Major as a primary suspect. Tama? Ang ginawa nyo, pre-process nyo yung kanyang dismissal proceedings. At nung ma-dismiss siya, natural, pakakawalan nyo siya. Ngayon, nagtatago na. Ang pinagtataka ko, mas inuna nyo na ma-dismiss siya kaysa naman magkalap pa kayo ng mga additional evidence while he was in custody of the PNP. Minadali nyo yung dismissal proceedings, samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon.
Na-promote pa. Hindi ma-dismiss. Pero itong taga-drug enforcement unit na-dismiss in a matter of months. Ang bilis. Siyempre, na ma-dismiss na. Kaya nga, nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi yun sana pinailan mo ng dismissal proceeding, nakahold sana siya ngayon sa PNP. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya against him. Bakit yung dinismiss agad? Bakit yun agad ang pinuntiran niyo ma-dismiss para mapakawalan? Your Honor, if I may. Yeah, go ahead. First of all, meron po tayong proseso, yung motu proprio investigation being conducted by RIAS, and meron pong timeline na sinusundan. So, nasunod namin yung timeline. Actually, sir, nadili pa nga ng konti yung pagka-dismiss niya. So, pasok po kami sa timeline. Hindi namin ito binilisan or nothing else. Wala naman po kaming balak na hindi sana i-dismiss, whatever. But we just follow the procedure. Kagaya ng sabi ko kanina, Okay, nadili pa pero nga sir, po di yung ba hindi pa siya pagka-dismiss guilty? namin sa kanya. Suspect pa lamang siya, di po ba? As such, meron pa siya mga karapatan, di ba? So, why dismiss a person na you don't have enough proof na siya nga talaga yung kriminal, na siya talaga ay isang suspect. In fact, person of interest pa lamang siya. He's not even a suspect. Your Honor, if I may again. Sir, yung admin case po kasi niya did not emanate from the criminal case na na-file. But yung case na na-file sa kanya sa RIAS is yung extramarital affairs po niya. Your Honor. Inamin niya po ba na siya ay karelasyon niya itong beauty queen? Sir, nung kausap ko po siya, nag-usap po kami. Tinanong ko po siya with regard to the criminal case. Nag-deny po siya. Pero kung nung tinanong ko po yung extramarital affair niya, hindi siya, sir, sumagot. So, immediately, sir, I ordered the RIAS 4A to conduct an investigation regarding dun sa extramarital affairs niya. So, true to it, sir, may mga ebidensyang nakuha yung RIAS natin. So, yun yung dahilan kung bakit natin siya dinismiss. I understand that, Mr. Chair. Pero kung ako po ang tatanungin sana, General, gagamit po ako ng tinatawag na diskarte. Mamaya ko na muna o isasantabi ko muna yung sinasabing extramarital affairs para sibakin siya. Nang sa gayon, nasa custody niyo itong suspect at marami pa kayo makukuha ang ebidensya na pwede siya madiin because he's just there in your custody. Di po ba? Kasi total, dininay niya di ba? So instead of focusing on the extramarital affairs, why don't you just focus on him being a suspect of that crime? Yun po yung pinupunto ko rito. Now, kung siya po ay kung pinokus niyo po yung inyong investigation, him being a suspect, not him being immoral, then mas malaki po sana ang pakinabang ng ating PNP. Ngayon, napabilis po yung extramarital affairs at siya po na-dismiss. At large siya ngayon. If you need something from him, he can no longer be contacted. Who knows, baka tumakbo na siya ng kung saan lugar, lumabas ng bansa. Yun po yung point ko. Diba? Yung extramarital affairs, later na lang yun. Pwede naman yun it's just there. But this guy, he's already there. Hawak na natin, sir Diba? Wala siyang kawala. Kaso ang ginawa nyo, pinailan nyo ng dismissal, illicit extramarital affairs, kailangan siya pakawalan, di ba? Kasi wala na sa PNP. And then off he goes. Tama po yan. Anyway, General Lucas, siguro, ako, sariling kong tsuri ito, si Major De Castro, whether or not dinismiss nyo siya administratively, kahit na hindi nyo siya dinismiss, kung ganun siya ka-guilty, mag-at-large talaga yun, sisibat talaga yun. Sisibat talaga yun. Kasi sabihin mo, kahit hindi nyo dinismiss yun, wala naman tayong power sa PNP na ikulong siya dahil bawal yan. Wala, hindi pa na-approve yung batas natin ginawa ngayon na kapag ang isang pulis, mayroon siyang misdemeanor na ginawa, may power na ngayon ang PNP, yung RD, yung provincial director, na ikulong siya. Ngayon, yung batas ngayon na ginagawa natin,
Pero sa ngayon, kahit na sabihin mong siya, under ang tawag niya, ang term natin dyan, restrictive custody, hindi pa rin siya nakakulong, sa loob lang siya ng barracks, sa loob ng perimeter camp, naglalakad-lakad. Paglalabas siya para bibili ng something, hindi natin siya pwede pigilan dahil hindi natin siya pwede i-restrict. Dahil yan naman talaga limitasyon natin, kaya nga tayo gumawa ng batas. So kahit na hindi nyo siya dinismiss, kahit active pa siya ngayon, kung alam niyang guilty siya, lalayas talaga yun. Sisibat at sibat yun. Walang hold ang PNP. Hindi talaga niya makulong. Yes, pero Mr. Chair, at least he's in restrictive custody and nandun pa rin yung bang siya ay member pa rin ng PNP, hawak pa rin siya ng PNP at anytime pwede siya patawag ng PNP at anytime pwede siyang imbestigahan o tanungin ng PNP to get more information from him, right? Kasi versus pag wala siya sa PNP, wala na kayong pakialam sa kanya. Kung siya po ay nasa custody pa rin ng PNP, restrictive man o hindi, at least may karapatan kayong ipatawag siya, tanungin siya at any time you want to gather more evidence. Tama po ba? Yes, Your Honor, if I may. Kung hindi ko po dinismiss si Major De Castro, I will be remiss of my job. I know that, General. Ang sinasabi ko lamang po, dininay niya di ba? Sabi niya, wala akong affairs dyan. Okay, so wala kang illicit affair dyan sa victim. Continue investigation, him being a suspect or parallel investigation gawin nyo. Ang nangyari po kasi, General, ang kinakasama ko lang ng loob, ngayon, na-dismiss na siya. Since dismissed na siya sa serbisyo, sabi nyo kanina, tinanong kayo ni Senator Tolentino, nagtago na. Di ba, sir? Nagtago na siya. Alam niyo ba kung nasaan siya? Your Honor, hindi naman po nagtago. Actually, kausapan namin kagabi until O sabi niyo at large? 2 a.m. At large po sa... Technically, sir, he is not in our... Okay, so he's not arrested. So alam niyo po so as far as this committee is concerned, hindi pa siya at large. Dahil nagko-communicate pa siya May letter pa siya Your Honors, I humbly apologize for inability to go to your committee, honorable committee's invitation. Yes, signed, Police Major Alan De Castro. Meron pa siyang representing law office, Benitez Law, Ferdinand Benitez. So, kaya pa siya makontak to si lawyer. Your Honor, actually kausapan namin siya kagabi. And, so andyan pa pala, andyan pa. He was about to join the proceeding. However, he was prevented by his lawyer. So ang i-request sana namin to this honorable body is to issue a subpoena para mapilitang pumunta rito sa hearing, Your Honor. Hindi mo na kailangan i-request yan. Nasa isip niya ni Senator Tulfo. Tumatik yan ngayon before this hearing ends. Kasi ang pagkakalam, Mr. Chair. I will make the motion. Thank you. Akala ko kasi, Mr. Chair, nung sinabi niya at large, hindi na makita. Usually kasi ang pagkakaintindi ko, pag sinabing he's at large, the suspect is at large, nowhere can he be found. We don't know his whereabouts. So nandiyan pa pala. Okay, so kung nandiyan pa, very good. Okay? Now, ang tanong ko po, ano po yung ginagawa nyo ngayon sa PNP as far as investigation is concerned para madiin po siya? Kasi very clear na sa atin lahat dito ngayon na siya talaga ang suspect. Siya talaga ang primary suspect. At kasama itong kanyang driver. Sir, on the part of the CIDG, sir, we're still looking for witnesses. We have leads, no, as to possible whereabouts or saan dinala si Catherine. It's just very hard to substantiate into evidence form those information provided to us because later on, sir, we'll be facing legal battle and there should be somebody or any evidence for that matter to link De Castro, especially sa yung info gap natin as to the whereabout of the body of Miss Catherine Camilon. Anyway, hindi pa naman murder ang kinaso nyo, di ba? Serious illegal detention. Yes, sir. Kidnapping. So it does not require the body of the crime. Yes, sir. Yes, sir. So i-establish lang ninyo yung serious illegal detention. Okay na. Yes, sir. Actually, sir, in compliance to the Department Order DOJ DC-20, we have a collaboration with the prosecutors
before the filing. And that was agreed between CIDG, Pro4A, and the DOJ, sir, for the initial filing of kidnapping and serious illegal detention under Article 267 of RPC. Mr. Chair, niyaya niyo ho ba yung driver niya na maging state witness? Did you offer that to the driver? Yes, sir. When he voluntarily surrendered with Balayan PNP, we immediately sent our investigators, CIDG investigators, to the station. Upon advice of the council, he only provided our investigator as to his personal circumstances. But on matters relating to the case, he refused to answer, Mr. Chair. I know, he refused to answer. Of course, karapatan niya po yun. Ang tanong ko po, in-offer niyo ba sa kanya na, o sige, pag naging state witness ka, wala na kami sasampang kaso sa iyo o mas magaan yung kaso mo, hindi ka magsaserve ng long term, bumaliktad ka na lang, sabi mo sa amin totoo, protektahan ka namin. Did you offer that? Yes, sir. Ano We po offered naging him tugon niya? the benefit of the witness protection program provided Yes. by the government. What did he say? He declined, He declined. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair, since nandito yung mga kamag-anak, may mga hinaing kasi sila, Mr. Chair. So, I would like to hear the side of the relatives, yung kanilang hinaing, nung from the start na nawawala yung kanilang relative up to the time nung eto na nga, na nakita na yung sasakyan, na may dugo at identified na sa kamag-anak ng blood. Sino pong gusto magsalita? But excuse me, Senator Tulfo. Before we give the floor to the parents, gusto ko lang malaman ng lahat na yung si Jeffrey Magpantay ay nagpadala ng sulat dito at sabi niya hindi daw siya makarating dahil wala daw sa kondisyon yung kanyang abogado, may dinaramdam daw at nawala daw yung vaccine card niya. Pero next meeting daw, dadalo daw siya. So, next meeting, dadalo talaga ito dahil issuehan natin ng subpoena eh. Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam kanya abogado. Hindi siyang may masamang pakiramdam. Hindi siya, yung abogado niya may masamang pakiramdam kaya hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siya pumunta na walang kasama abogado. But next hearing, pupunta daw siya. So, Yes, sir. go ahead, Senator Tulfo.